Magandang gabi po sa ating lahat at manigong bagong taon. Ngayon po ay mag-uumpisa po tayo ng pagninilay-nilay tungkol sa ating kinabukasan. At para po malaman din natin ano yung mga likely na patterns na mangyayari itong 2025, kailangan din po siguro na meron tayong pagbabalik tanaw sa kasaysayan natin, ano yung mga lessons from history na nagpe-persist hanggang ngayon, at ano rin po yung mga bagay na kailangan natin baguhin na rin sapagkat bagong taon. At ngayon pong gabi, kasama po natin bilang guest, siya po ang ating unang-unang panauhin ngayong gabi, si Professor Fe Mangahas. Professor Fe? Good evening. Isa pong karangalan, nagkasiyahan na makasama kayo ngayong gabi. Siya po ay isang historiador. Siya po ay bantog na historian at marami na pong mga libro na nasulat. At gusto po namin ngayon makita yung kanilang mga insights tungkol sa kasaysayan na maaari nating dalhin sa kinabukasan. At yung mga bagay din na dapat iwanan na rin para po tayo ay makausad bilang isang lipunan. So, welcome po sa lahat. Welcome sa Isip Isa. Welcome sa first episode ngayong 2025. Meron po ngayon isang katanungan siguro na pwede nating tanungin kay Professor Fe. Base sa kasaysayan, ano sa palagay ninyo ang mga patterns na nakikita ninyo sa kasaysayan na nauulit o kaya hindi na dapat maulit? No? Sabi nga, we are condemned to repeat history if we do not learn from it. So, sa pananaw ninyo, ano yung mga dapat nating tandaan na dapat na hindi na natin ulitin para sa susunod na taon? Well, yung bang sana hindi na tayo mag-people power na kailangan pang lahat tayo by the millions lalabas para madinig lang, para maayos lang yung ating ekonomiya, politika, etc. Sana hindi tayo umabot sa ganon, at kasi nangyari yan noong 1986 na medyo matagal na rin, ano? Dapat bago na yung pamamaraan. Bago ng pamamaraan. May mga technology na ngayon. May mga pwedeng gawin as a social movement na hindi na kailangan ulitin. Yung mga tools natin noong unang panahon. Dahil hindi na rin very effective, ano? Hindi na rin. Mapapansin. Kahit meron plakad sa kasasakan, hindi naman sinusunod, tinitingnan, at hindi, lalo na yung mga may kapangyarihan, ano? Kasi may social media na eh. Na kahit sa cellphone, na-access, di ba? Kahit mahihirap, may cellphone. Kaya yung malaking bagay yun eh. Yung komunikasyon na bumilis. Pero ang dapat siguro nating tingnan kung yung kahirapan, yung poverty level, ay nagbabago ba? Nag-i-improve ba? Dapat talaga ibahin. Yan ang dapat magbago sa ating kasaysayan. Dahil hindi naman tayo ganung kahirap ang buhay, di ba? Nung unang panahon, dumadaan lang yung panahon naghihirap, panahon ng gera, mukha nung Philippine-American War, tapos noong Japanese occupation, tapos noong panahon ng martial law, batas militar, nagkaroon ng mga matitinding kahirapan. Kaya nagkakaroon ng mga pag-aalsa, di ba? Uprising. Pero otherwise, ang magandang pag-usapan, ang magandang measurement, kung umuunlad ba o hindi, ay yung poverty level. Oo nga. Actually, sa lifetime natin, 70s ako, 80s ka na, yung 60s, meron tayong notion na hindi naman tayo naghihirap, di ba? Sabi nga nila, we were next to Japan. Wala tayong sense na tayo ay third world. I think naalala ko yung unang konsepto na nalaman ko na tayo ay third world
doon na sa UP, sa university. Yun na pala ang bansag sa atin ang gawin, no? Para hindi na yung mapagilan at least, no? Yung paglago ng napakaraming mga mahihirap ngayon. Yung kasing level of poverty natin, dati, parang worse nung panahon ng batas militar. At, pero ang tingin ko sa Pilipino, I may be wrong, kasi ako lang, tingin ko, ang Pilipino basta kumakain yan, at kahit hindi naman marangya, basta hindi naman nagtatagutom, okay lang. Pero pagka nawala ng kalayaan, maraming sinisiil, pinagbabawal, maraming namamatay, yung mga ganyan. Palagay ko dyan yung freedom na yon, yung kalayaan na yon, ay mahalaga sa Pilipino, Melba. Not so much. Nag-aalsa siya, you mean? Nag-aalsa talaga. Hindi dahil sa poverty, kundi Not sa so much poverty. loss of freedom. Loss of freedom. Oo. Kasi ang Pilipino naman, basta kahit anong hirap, nagtutulungan yan. Pamilya. Hindi nawawala yon. Yung pamilya, hindi pababayaan kahit papano. Kahit may mga asa-asawa na yan, nagtutulungan sa panahon ng kagipitan. Nandyan pa rin yan. Kaya palagay ko yung sense na, ako, ang daming namamatay. Bakit? Bakit hindi na makapagsalita? Hindi man lang makapagreklamo? Bakit hindi pwedeng pag-usapan yan? Yung mga ganon, nagkakaroon ng pangamba ang mamamayan. So, yung poverty, natitiis yan kasi malalim ang pagtitiis ng Pilipino. Saka andyan din yung pagtutulungan, yung communal character. Pero yung merong patayan, maya't maya, maraming namamatay, yan ang parang nag-iisip ang Pilipino kung life is getting better or getting worse. O baka parang manok, kagaya ng panahon ng AJK, no? Oo. Parang manok na lang ang buhay ng mga tao. Yes. Oo. So ngayon, sa tingin mo ba, ay yung ating ekonomiya ay talagang umuusad o hindi? Kasi may mga signs na mukhang umasenso tayo, no? May mga tools na bago, may cellphone ng mga kahit sa urban poor, no? Pero, habang meron tayong mga access sa technology na ganyan, mukhang nagiging desperado rin ng mga tao, di ba? Halimbawa, yung mga OFW natin, nagiging kasangkapan sa mga pogo, sa mga mules, ano? Para sa mga drug dealer at drug traders sa mga ibang countries. Parang mukhang merong ganong despair o kaya desperate na na parang kapit sa patalim. May mga ganong segment tayo ng populasyon natin na mukhang susuungin kahit sa patalim, yung mga ganon. So sa tingin mo, ano ang nangyari? Meron bang change of values? Meron bang nangyari sa atin bilang isang bansa na parang okay na lang na dumami mga pedophiles, pinagbibigay sa kanila yung mga anak, yung merong ganong declension sa mga values, no? Sa tingin mo ba ito ay likas sa atin o dala lamang ng matinding kahirapan sa atin? Yung kahirapan kasi natin, ang level ngayon ay parang July 2024, 58% sa SWS yan, survey. Kung 58%, more than half. Yeah. Ilan ba ang population natin? 110 million. O 110. Marami yun. Marami. Oo. 50 million. At least 60. Oo nga. Kung ganon, bakit walang revolusyon? Hindi naman naghihimagsik ang mga tao. Hindi kasi yung mga Pilipino, sabi yung mga matiisin. In other words, nung pagtitingnan ko yung kasaysayan natin, ang ating coping mechanism kapag mahirap ang buhay is to emigrate. Kagaya nung, di ba, yung mga ayaw ng Sultanate, ng Majapahit Empire.
Naalala mo yun? Oo. So, they went north sa Pilipinas, no? Oo. So, parang historically, yung ating coping mechanism, hindi mag-revolt, kundi mag-immigrate. Yung aalis na lang. Kagaya ngayon, yung mga young people ngayon, lalo yung mga galing sa mga elite universities natin, sa UP, sa Ateneo, pag tinatanong ko yung mga young people doon, anong gagawin nila pag graduate nila? Karamihan, mag-abroad. Dahil feeling nila wala nang pag-asa rito sa Pilipinas. So, yung mga tao na merong kakayahan, merong edukasyon, na sana magagamit para sa pag-develop ng ating bansa, sila yung umaalis. No? Nagkakaroon ng sense na walang pag-asa at walang future dito sa Pilipinas. Narinig ko lately na yung population growth natin hindi na ganun kataas. Aha. Oo, hindi na rin ganun kataas. Pero, mataas pa rin kung ikukumpara sa ibang mga bansa. So, ibig sabihin, sa dami ng tao, mahirap umangat ang kabuhayan mo na ganito yung ekonomiya mo, di ba? Napaka-dependent sa importasyon, di ba? Yung agrikultura mo, hindi makapagbigay ng sufficient na pagkain, ganyan. Yung mga ganyang problema na parang napaka-basic na parating iniintindi, nagiging restless ang tao, lalo na yung mga mahihirap na gusto naman talagang umangat na. So, ang kanilang solusyon, sabi mo nga, mag-OFW. At pag nag-OFW naman, talaga namang kahit papano, umangat yung buhay nila, no? So, laging merong outlet ang Pilipino Kaya anong future ng revolusyon dito? Parang malabo, di ba? Kahit Talagang mukhang hindi magre-revolusyon. Mukhang hindi magre-revolusyon ng mamamayan. Yun yung isang problema ng Pilipinas. Pero, pag inisip mo rin naman, hindi naman madali ang revolusyon. Oo. Mas gugustuhin pa nila yung ganitong buhay kaysa you are in a state of revolution, di ba? Ganun yun Kasi nga, Practical Practical ang mga Pilipino. Tsaka ayaw nung sagad na sagad, sugod na sugod. Hanggat kaya yan, hanggat kayang pagtiisan yan, remedyohan yan, we will withstand. Ganun ang Pinoy. Sa tingin mo, ano ang pwedeng lunas Sa ganyang attitude. Oo, gano'n. Tsaka kasi on the one hand, tipong imbis na go for justice, go for justice na lang. Sa yon. O kaya mag-immigrate. Sa tingin mo, ano ang dapat na response ng ating mga mamayan doon sa mga kabulastugan ng ating mga politiko, halimbawa, na kagaya ngayon, nakikita ko maraming billboard dyan sa Commonwealth, itong napakalaking billboard ni Tulfo, si Ramon Revilla, itong kung sino-sino ng mga na napakalalaki ng mga billboard na obviously naman ito ay mga campaign, posters. Hindi ba pinagbabawal yan? Sa pa raw, next year, ito pang year pa ito, dapat February, January. So, ang feeling ko, bakit walang pushback? Parang ngayon, parang namimihasan na itong mga gustong maging political dynasty, kagaya ng mga Tulfo. Maraming mga umaasta na sila ay kandidato. Kahit na hindi pa campaign period, yung mga ganyan. Pero walang pushback. Walang tataas ng boses kasi dapat ganito. Tapos yung meron kang mga kandidato na sabi natin dapat hindi pwedeng political dynasty ulit. Meron kang mag-ama, meron kang mag-ina, meron kang magkakapatid sa Senado, and so on. So, medyo sumisidhi yung deterioration ng political life. Pero wala namang pushback, Walang pushback. Kaya nga, nagtataka ako, sa tingin mo bakit kaya? Kasi Melba, ang Pilipino, ayaw ng gulo. Kung makakasurvive sila within 24 hours na walang gulo, makakakain sila,
mabubuhay, makakaraos, okay na yon. Kasi pagka naman lumaki yung mga bata, nakapag-aral, nakapag-abroad, hindi naman ganun ka-dilim o ka-hopeless ang buhay. So, yun siguro yung isang karakter ng Pinoy na ayaw ng gulo talaga. Kaya hanggat kaya na walang gulo, ganun ang behavior ng general population. At nagkakaisa ang Pilipino dyan. Kaya halimbawa, may mga radical, mga revolutionaries, mas matitibay sa protesta, sa habulan ng mga pulis, sa danger, yung hulihan, torture, rape, ganyan. Eh, sinong may gusto nun? Sa general population, di ba? Kaya, I think, yung hindi naman duwag ang Pilipino kasi nasubukan na rin yan sa mga several wars. Philippine-American War, Japanese occupation, etc. Meron pa tayong Phil-American War. Lumalaban naman ng Pilipino at matapang, sabi nga ni MacArthur, o kasi ng general yun, napakatapang ng Pilipino. Pero hindi ganun ng Pilipino eh. Hanggat maaari, kahit mahirap ang buhay, nagtutulungan, nagmamahalan, may pakisamahan, at wala namang patayan, kaya yung martial law hindi talaga umubre. Kasi nakikita ng tao noon, mga aktivista, mga nagrarally, etc. Bakit pinapatay? Bakit binubugbog? Bakit nire-rape? Yung ganon. Napukawan tao dun eh. Iniisip nila, bakit ganon? Ba't kailangan ganon? Di ba? Kasi ang Pilipino naman, simpleng buhay lang, matulungan mo lang sa pagkain, sa tananim, mga ganyan. Very minimal lang ang ginihingi ng Pilipino eh. Kasi masipag, creative, etc. Kaya pagka ganon, parang may kalabisan silang nakikita. Hindi na, mag-aalsa na yan. Kikilos na Kagaya rin. ng people power. Kamukha ng people power. Yung tipong ang sensing nila Ang kung nagawa daming- nila yun kay Ninoy, magagawa sa lahat sa atin, no? At saka marami talaga Kaya hindi napapatay ka- noon. Marami. Pero yung kay Duterte, yan ang nagtataka ko. Kay President Duterte, ang dami ding napatay. Ang dami ding violence. Pero walang people power na nagpabagsak sa kanya. Anong sagot doon, Elba? Ako naman ang magtatanong sa'yo. Siguro, basically, si Duterte, ang tawag dyan sa English outlier eh. Parang, dahil nandoon siya, hindi siya nasa sentro, usually, ng public officials, no? Hindi siya, parang parang from the margins, no? Siyempre, yun din ang tingin ng mga tao sa mga sarili nila eh. At saka yung kanyang lingwahe, yung kanyang very folksy, kumbaga. Very ordinary. Na humor, Oo. ganyan. Sa tingin ko, merong ganong kapit sa mga ordinaryong Pilipino. Besides, meron ding mga, and unfortunately, this is happening kahit sa mga religious communities, gaya mga evangelical. Meron din silang sense na, anyway, nalinis yung mga kalye. Wala na masyadong drug addict sa mga poor communities. Ganon-ganon, na mas mapayapa ngayon ang ating mga syudad, etc. Sa tingin ko, may mga ganong pananaw din na ang tingin kay Digong siya yung champion, no? Ng kalinisan ng mga kalye, etc. Na wala yung mga drug addict. Pero sa totoo lang, yun lang, maliliit lang naman ang namatay. Yung mga drug lords na malalaki, hindi naman nakanti, ano? Sa tingin ko, hindi naman din yan talagang nawala, no? Andiyan pa rin sila, whether in or out of prison, yung mga ganun. So, kumbaga sa yung tingin lang sa mga sa kalye ay mukhang okay kasi pinatay yung mga maliliit na yung nagda-drug peddling lang dahil sa kailangan kumain, ganun. Pero yung mga talagang drug lords na sila yung nagdadala rito sa atin, nag-i-smuggle ng napakaraming mga drugs, wala naman na napapanish sa mga ganon. So, ang feeling ko, merong ganong, kumbaga,
communal na blindness eh. Kasi nga, for the first time, parang meron kang pangulo na parang yung kanto boy dyan sa sari-sari store na corner, no? Madaling mag-identify. Yung ganun eh, hindi kagaya ng mga aral at saka mga Inglesero na mga politiko, no? Mahina ang kapit sa consciousness ng mga tao. Pero ngayon ang feeling ko lang, dapat siguro sa tingin mo, paano natin mabibigyan ng lunas yung fact na supposed to be tayo ay Christian na country, no? Pero parang yung Christianity natin walang bisa when it comes to public governance, no? Walang bisa sa yung tinatawag na public morality, na siya yung nagsishape ng kultura, whether it's political culture o yung kultura ng mga institusyon natin. So, bakit ganun? Sa tingin mo? Of course, karamihan dito sa Pilipinas, meron nga letter to the editor sa Inquirer na nagtatanong bakit daw, basahin ko. Sabi raw, bakit sabi niya, so prevalent daw ang corruption even though public institutions such as schools, media outlets regularly emphasize the importance of moral values, no? Sabi niya, this is a country where ang mga major na mga universities ay mga Catholic, no? Supposed to be secular state tayo, pero sa totoo lang very strong ang influence pa rin ng religion, especially yung Catholic religion. Pero bakit hindi pumapasok yata yun Sa governance? O sa public life, hindi pumapasok yung wala tayong public morality eh. Parang kung makakalusot ka, lumusot ka at wala namang pipiyo kung makapangyarihan yung gumagawa nun. So, malaking puzzle yun, ano? Meron nga akong very religious yung country, pero walang public morals. Yun nga, gusto ko itanong din sa'yo, Ate Melba. Oo. Bakit ang Pilipino ay Dr. Magay? Bakit ang Pilipino ay palasimba, laman ng simbahan? Oo, punuan simbahan. Punuan simbahan. Kasi parang ganito eh. Yung politika, inihiwalay na natin sa everyday life. Inihiwalay na rin natin sa moralidad. Inihiwalay na rin natin sa simbahan. Kaya nga, ang mga pari pinagbabawalan makisangkot sa politika, di ba? Pero ngayon, hindi na. Nag-organisa na sila. Oo. Defiance na talaga. Kasi, pagka ganun, ang church, ang religion, yung kung nasa ng morals, ay wala sa governance, di talagang ganito na lang talaga tayo. Paulit-ulit na mga katiwalian at korupsyon. At yung mga politiko naman, siyempre, masayang-masaya sila. Sinong pipigil sa kanila? Konting ayuda lang, konting pabor lang. Masaya na yung mga mahihirap na mayat-maya, kailangan ng tulong sa kanila, lalapit sa kanila. Yung ganong klaseng lipunan, wala talagang iaangat eh. Hindi magbabago eh. Kasi yung values ng utang na loob, yung mabait naman sila, kahit na magpamilya yan, basta okay lang, meron tayong ayuda, meron tayong karagdagan, hindi naman tayo nagtatagutom, hindi naman tayo namamatay sa gutom. Yung mga ganon, pag tinignan mo ang Pilipino, sasabihin mo, bakit kaya natitiis ng mga karamihan na ganon ang bahay nila? Halos hindi na parang tirahan ng mga tao yan, di ba? Yung gano'n, nangingilabo tayo pag nakita natin. Pero ngayon naman, parang na-observe ko din, dahil yung mga politiko rin naman, total, nakukuha naman yan sa ganyan, mga ayuda, mga lagay-lagay, mga bigay ng tulong. Ini-improve na rin nila unti-unti yung kanilang mga tulong. Halimbawa, tinatanong ko yung katulong ko, yung bang kabuhayan niyo umuunlad naman.
Opo, hindi naman po nawawala ng trabaho ang mister ko, yung ganon. So nagugulat din ako. So gumaganda naman ang buhay niyo. Kahit pa paano po, mabuti naman, di naman po kami nagugutom, maayos naman po yung pagkain namin. Yung ganon. So iniisip ko, so baka na-exaggerate natin mga intellectuals yung poverty level or yung coping mechanism ng Pilipino, lalo na ng masa, kung paano nila naiigpawan yung kahirapan na yan. Baka iba yung perception natin sa actual na nararanasan ng mga mahihirap. Kaya ngayon pagsabi na 59% are poor, o mga 16 million plus yan, Self-rated yata. self-rated yan, 2024 ba yan? Aba, iisipin mo, bakit nung kami nag-a-activist at nagmumulat kami para mag-alsa, magprotesta, humingi ng tamang pamamahala, etc., bla bla, ba't walang tumutugon? Hindi nga, I think sa tingin ko, hindi pa natin napag-aralan paano magkaroon ng social movement na ang pinagbabasihan ay yung ating kultura, pinagbabasihan ay yung ating yung meron tayong religious na Foundation values, na malalim. Pero at the same time meron din tayong mga bagong kagaya ng scripture, no? Na pwedeng magkaroon ng source ng mga paradigms na alternative na hindi lang Marxism halimbawa. Kasi sa totoo lang, wala talagang, ang mga Pilipino talagang hindi tayo pwedeng maging komunista. Hindi tayo, in reality, hindi tayo authoritarian. Napaka-religious nga ng Pilipino, puno ang simbahan eh. Hindi tayo Oo nga eh. Ang spirituality natin malalim. Pero unfortunately, hindi yun na-institutionalize sa public governance, halimbawa. Hindi yun nakikita sa ating mga namamahala. Ganon. Parang hiwala yun eh. And I think it has to do with yung very insidious ito eh, yung so-called separation of church and state. Kasi sa totoo lang, yung separation of church and state, ang ibig lang sabihin niyan doon sa Amerika, ay yung wala kang state-sponsored na religion. In other words, isang religion na tinatangi. Ang Estado, hindi dapat nag-i-sponsor. Whether Catholicism o Protestantism, kasi nangyari yan sa Europe eh. Kaya yung mga pilgrims galing sa Mayflower, mga Puritans galing sa England. Umalis yan. Persecuted sila. Umalis sila for two things, no? Political freedom at saka religious freedom. At yung church and state, it's really for religious freedom. Hindi ibig sabihin, walang pakialam ang simbahan sa politika. O in everyday life. Masama yung influensya na yun eh, na parang ang relihiyon, para lang sa pagpuprosesyon, pag-ayuno, hindi, ang relihiyon ay hindi kasama sa everyday life. Sa scripture particularly, ang religion, sabi nga ni James, is really to visit the orphans, the widows, and do something, no, for the people na needy around us. So hindi na makuha yun eh. Ang nakuha lang eh, ang religion is na ritualize lang. Walang ibig sabihin para sa lipunan. So whether Catholic o Protestant, pareho ganito ang isip eh. Dapat hiwalay ang politika. So, pero alam mo, Melba, walang puwersa yung moral values ng simbahan sa public life, sa public governance. Alam mo, Melba, sa kasaysayan ng Pilipinas, ang unang nagsimula ng revolusyon ay Gombusa. Gomez, Burgos, Zamora, puro pare. At ang ganda ng kombinasyon nila. Isa sa kanila, mestizo Chino. Isa, mestizo Espanyol, si Burgos. Tapos yung isa, native, Pinoy. So, tinan mo, hindi accident of history yan. Pero doon mo makikita na buo na yung mamamayan sa katauhan nilang tatlo. Kaya nung sila ay nagre-rebelde at ang kalaban nila yung mismo ng aapi na institusyon, ang simbahan mismo, ang relihiyon mismo, aba,
talagang nagsimula na ang paghihimagsik. Yun yung napakaganda sa kasaysayan natin. Ang problema mo, Melba, wala nang Philippine history ngayon. Hanggang grade 5 and 6 na lang. Alam niyo ba yan? Ako'y sindak na sindak nung nalaman ko yan. Sabi ko, nasaan kami? Nasaan ang mga historians? Nasaan ang mga teachers? Nasaan ang mga eskwelahan? Ba't hindi yan tinutulan? Ngayon, wala nang high school history. Wala nang college na history na subject by itself. Naka-merge na sila sa ibang subject, Melba. So, meron na lang grade 5 and 6 na hinati pa yan. 1898, yung isa 1898 to the present. Imagine, ganyan ba ang kaisipan, kamalayan ng Pilipino tungkol sa kasaysayan natin, tungkol sa pagka-Pilipino natin, tungkol sa pagkabansa natin, at kung paano ang pamilya natin ay magiging matatag at maayos na pamilya kung ganyan ang bansa? Siguro yun na nga yung ang mahirap dito. Wala tayong generational continuity ng ating historical memory. Ni walang memory ng EDSA ang mga bata ngayon, ano? Lalo na yung 1896 at lahat. I think siguro pag-isipan natin ng maigi, lalo yung mga kabataan ngayon, na habang yung sinasabi nga ni Rizal, ang hindi marunong lumingon, ano, sa pinanggalingan, hindi makakapunta sa paroroonan, ano. In other words, yung we want to have a future and a hope, sabi nga ni Jeremiah. And by the way, this was a promise given sa mga exile sa Babylon ng Israel. In other words, at the time na the people of Israel were very despondent dahil sila ay tinangay doon sa Babylon bilang mga slaves, ano. Pero ang promise is, sabi, after 70 years, I will give you a future and a hope. Babalik kayo sa inyong homeland. So, dapat siguro maiisip natin na kung maliwanag sa atin kung ano yung pinanggalingan natin. No? In the case of Israel, they were thrown out of the land dahil for two things, yung kanilang idolatry at saka injustice. Kaya kailangan ganun din siguro tayo. Sa tingin ko ang mahalaga sa pag-aaral ng kasaysayan ay para yun na nga, hindi natin maulit yung mga patterns. At we break out. It should end with us. Kumbaga. Ako, Melba, unahin natin si yanigin natin itong Secretary of Education natin, si Sani Angara. Sabihin natin, restore Philippine history subjects in high school and in college. Yan man lang magawa. Bakit walang umangal? Kahit UP, wala akong narinig na protesta doon. Siguro dapat iprotesta na rin yan. Di mo grade 5 and 6, tapos wala na? Wala na. Imagine mo yan. Yeah. Ang mga Hapon, ang mga German, ang mga throughout their college years, elementary, high school, dire-diretso yan, lagi silang mayroong history. Oo nga. Ancient, medieval, contemporary, ganyan sila. Tayo wala. Tapos, hanapan mo ng pagmamahal sa bayan ng mga Pilipino. Aligaga silang umalis eh. Oo. Gusto nilang mga ibang bayan at hindi nila makita yung future nila dito. Diba? Kahit walang, kaya malaki talagang problema natin. Kamukha ngayon, napakalaki daw ng binigay na budget sa infrastructure. Nandun na ako. Pero ang batas daw, kailangan nandoon sa education ng malaking budget. Pero hindi naman nangyayari ngayon. So, anong ibig sabihin niya? Ako huwag na yung budget. Kung i-restore na lang sa high school, may Philippine history kayo, sa freshman man lang, at sa college, meron man lang kayong isang subject uli ng Philippine history. Wala. Grade 5 and 6. Grade 5, yung ancient times, ituturo nila, hindi naman well-researched, hindi naman well-informed ang mga teachers. Tapos hanggang lang yon bago mag-revolution. Then, from the revolution, papunta na sa contemporary. Anong kamalayan ng Pilipino, anong pagmamahal sa bayan, anong kaalaman sa nangyayari sa ating pinanggalingan, kasalukuyan at darating? Wala, empty. Empty yan, empty.
Meron po tayong isang comment mula sa ating audience galing kay Ethel, no, Valenton. Sabi niya, very interesting discussion. Pope Francis issued an encyclical establishing all aspects of life, including political, as integral to authenticity as Christians. Thus, we have to be involved in politics too, sabi niya. That is why the Catholic Church is now advocating for good governance. Magandang balita po ito, no? Nagaling pa sa Santo Papa na kailangan, sa tingin ko malaking balakid talaga itong hindi alam na ang ating Kristyanismo should involve all aspects of life. Hindi lamang yung pagpunta natin sa simbahan, kundi pagpunta natin sa opisina. Pagka tayo may ginagawa, nagko-construct ng mga roads, no? In other words, yung ating Christianity should embrace all aspects of life. Ito yung tinatawag na whole life discipleship, no? Na integrated ang ating pananampalataya sa lahat ng ating kabuhayan. Ngayon, siguro ito ang malaking balakid theologically sa ating mga katuruan, whether Catholic o Protestant. May itatanong ako sa iyo, Melba. Sa palagay mo, bakit natuloy ang people power? Alam nyo, kasi nga, I think yung people power was tapping into yung subterranean na spirituality ng mga Pilipino. Kaya yung mga social scientists natin, hindi na ma-explain, ito ba ay revolution o hindi? Kasi andyan yung Virgin Mary, no, nagpo-prosesyon, yung land ng Val de Manila, no, every night merong ganong prosesyon. Tapos of course, yung mga images, very religious, no. Andyan yung mga kaparian, yung mga madre, andyan yung kami, yung mga evangelical, yung mga Muslim, yung mga Legion of Mary. In other words, yung religious flavor ng buong revolution na yon, hindi na i-explain from the usual ideological paradigms. Hindi yan liberal na revolution, hindi rin yan Marxist na revolution. Ano yan? Pilipino yan na revolution, kung ako ang tatanungin. Ibig sabihin, kasi kahit nung panahon pa ni Hermano Puli, merong fusion ng religion at spirituality at saka revolution. Kaya nga si Ileto, pasyon at revolution In other words, palaging magkasama yun And I think yan ay bukal na umaagos kapag siya ay nakakanti yung sense natin ng talagang justice. Halimbawa, yung maganda yung pinag-iisipan ko yung sinasabi dun sa slogan, hindi ka nag-iisa. Doon mo makikita yung communal na sense ng Pilipino. Hindi nag-iisa si Nino At yung sense nila na kung nagawa nila ito sa somebody like him, magagawa niya sa lahat. So, ang feeling ko, napukaw yung damdamin ng mga Pilipino nung panahon na yon. Tayo, we rise in arms hindi dahil sa sa ideology. We rise in arms dahil napukaw yung ating pakikipagkapwa, na napukaw yung ating very deep na sense of religious brotherhood. Kaya yung kapwa-tao, kung nagawa sa kapwa-tao, magagawa yan sa atin. So I think yung people power dapat pag-aralan ng maigi ng mga social historians Kasi wala yan sa rule book ng revolution. Sabi nga ni Randy David, naalala ko, sabi niya nung panahon na yon. Sabi niya, I have been a student of revolution, sabi niya, but this is the first time I have seen a revolution led by the Virgin Mary. Sabi niya gano'n. Sabi ko, actually, dapat tingnan natin na maigi yun na merong gaya si Flor Contemplacion, nalala mo? Pag hindi siya malaking tao, maid, ganyan. Pero dahil merong sense tayo na nasaling yung dangal, ng mga Pilipino at saka yung talagang naagrabyado siya, hindi siya nabigyan ng hustisya. So, spontaneously, maraming lumenya ron sa simbahan nung siya ay dali na dito sa Pilipinas.
So, pinag-iisipan ko na maigi yun. Umaalsa tayo kapag nasa linya yung ating damdamin. Hindi so much yung ating ideology, no? Pero yung damdamin ng Pilipino. So, kailangan siguro Ako naman, Ate Melba, ang gusto kong tutukan ng Pilipino ngayon ay eleksyon. Bakit ganito ang mga nauupo sa gobyerno? Di ba? Sino ba naglagay dyan? Di ba tayo? O, hindi tayo. Sino? Yung karamihan ng masa. O, masa pala. Masa pala ang may kasalanan dyan kasi yung mga educated, hindi iboboto yung mga yan na dating pulis, dating pero dating marami ganito. na educated na nagbumoto kay Duterte. Ewan ko sa kanila kung anong edukasyon meron sila. Pero, I think, yun na nga yun eh. Lagi nating sinasabi ang may kasalanan yung mga masa. Pero sa totoo lang, sa tingin ko, Ay nako, Ate Melba, sila rin ang may kasalanan ng masa din. Kasi may kasalanan din sila, eh, pero ibig ko sabihin, eto halimbawa, yung- pinag-middle class study ako ng 19 ng mga aktivista. O, pag-aralan natin middle class, malago daw yan. O, anong definition ng middle class? Aba, base sa edukasyon, batay sa income. Hindi pwede yan, sabi ko, kasi mahirap yung measure ng mga edukasyon, mga sweldo-sweldo na yan. Isa mo ibabatay sa ginagawa. O, yung nagtatrabaho sa factory, o factory workers yan, tatrabaho sa agricultural workers yan, farmers yan. O outside of that, lahat middle class na. Upper, middle, lower, and lowest. Yung ganon. Alam ba mo, security guard, hindi naman worker yan eh. Hindi naman farmer yan eh. Lowest middle class yan eh. Ang trabaho niya eh, di ba? Sa trabaho, wala sa income, wala sa ganon. Eh, makapal yan. Yan ang makapal. Eh, yan ang alam ng mga politiko na tayo tatanga-tanga. Tayong mga graduate na PhD pa kung ano-ano mga tinapos natin. Hindi natin alam yan. Pero alam ng politiko yan. Alam nila. So, bibigyan ng ayuda, bibigyan ng ganito. Okay na sa kanila yan. Tapos na ang kasi nga, pag ang boxing. tao, ang pagtao ay gutom, syempre, Ay, kung sino man ang, at saka ang masama dito. Hindi inaabot Yung ng mga- ganyang kagutuman. Palagay ko ang Pilipino, bihirang-bihira yan. Kasi ang Pilipino, kahit magkakapit-bahay, nagbibigay yan ng pagkain. totoo rin yan. Hindi magugutom. Pero Kaya, actually, ang problema natin ganito, itong mga politiko, sila yung marunong gumamit ng kultura. Halimbawa, alam Agree nila ako yung dyan. utang na loob. Alam nila na kapag ikaw ay merong sakit ang anak mo, pumunta ka sa akin, tinulungan kita, ay utang na loob ko yan, ng habang buhay, iboboto kita. Alam nila yon. Imbis na gamitin yung kanilang mga pork barrel, no, napakalalaking mga appropriation para magtayo ng maayos na ospital sa bawat barangay o sa bawat town, para mabigyan ng health service ang lahat ng mga mamayan. Eh hindi, gusto nila pumunta sa kanila, bibigyan nila ng mga ayuda para magkaroon ng utang na loob. di, aking solusyon, So- Melba. Solusyon, wala na muna yung mga ubang usapin. Educate natin ang Pilipino tungkol sa eleksyon at epekto nito sa buhay ng bawat isa. Tama. Pag naintindihan niya ng mamamayan, mawawala na yung mga politiko na yan, matututo. Dahil sa ignorance ng mga masa, mabigyan lang ng konting ayuda, tapos na ang kwento. Paano tayo dyan, Melba? Kahit ilang PhD kunin natin yan, talo tayo niyan, di ba? Ngayon naman po gusto ko lang i-acknowledge yung mga reactions, mga comments sige. ng ating audience. Sabi nila, talagang dapat ibalik ang history sa grade school. High school, college. Dati po, first year high school, sabi ni Donsky. High school, Philippine history, tapos history 1 sa college. Tapos, si Eufemio Agbayani, ganun din, ibalik ang history class. Si Lily Potter, sang-ayon po ako na maging bahagi ng pag-aaral ang kasaysayan, panitikan at sining ng ating bansa upang maging matibay na pundasyon ng ating pagiging Pilipino. At si Angel Soriano, hindi pwedeng gusto lang natin ibalik ang pag-aaral ng kasaysayan. Umpisahan na ang mga petisyon. Sang-ayon ako dyan. Delegasyon sa pagpunta sa Department of Education, no? Siguro gumawa na tayo Puntahan natin si Secretary Angara. At saka kayo, marami ng letters to the editor. Yes. Islagay natin sila ng Oo. mga letters.
Saan ka Tapos nakakita ng bansa na grade 5 and 6, Madre de Diyos? Ngayon, ito namang si Eufemio uli, Agbayani, sabi niya, mayroon pong high school Philippine History Movement na maganda pong suportahan natin. Yun, May mga yan. guro at historiador Yan. na kasapi nito. Yan. O sige, pwedeng halimbawa, Eufemio, no? Pwede bang magsama-sama tayo? Tapos, i-flood natin ng demand letter at petition ang Department of Education. Sabihin natin, ibalik sa curriculum yung ating history. At marami tayong mga teachers, mga historiador na kagaya. At lagyan ng tamang perspective ang history, Oh, yan. pantayong Oh. pananaw. Hindi yung pananaw mo, pananaw ng Amerikano, pananaw ng pananaw ng kaaway mo, mga pananaw kaaway. ng Kastila. Ano ba yan? Lalo na tayo ng Yes. mental colony. Di ba? Oo, sige. Actually po, salamat sa inyong mga observations at mga comments. Siguro maganda po na mag-isip tayo together, no? Ang ISAC po nag-umpisa na ng isang maliit na educators fellowship. Ang punto po nito ay gagawa ng alternative na curriculum na nandoon ng history, nandoon ang ating bukod sa good manners, mga values, no? Mga sinauna natin ng mga values na kailangan i-resurface para sa ating mga kabataan. So, meron pong kaming ganitong proyekto. Kung gusto nyo sumama, magsabi lang po kayo sa amin at isasama po namin kayo sa fellowship. At maganda rin mag-collaborate dito sa sinasabi ni Eufemio, no, na may mga guro at historiador na meron silang movement, no, para dito. So, magsama-sama tayo para hindi lamang diskusyonan na ganito, talagang meron tayong petition na ibibigay at ihahain sa ating gobyerno. At so, salamat po muli sa pagsama ninyo sa amin sa talakayan na ito. Inaanyayahan po namin kayo na mag-like at mag-share ng ating mga episode sa Isip-Isak, no? Marami po tayong mga episode na maaari ninyong i-share. Ano bang nilulook forward nyo para sa ating bayan ngayong 2025? Kung may mga topic po kayo na gusto nyong pag-usapan, pag-isipan dito sa Isip-Isak, mag-message lang po kayo sa atin o mag-comment sa ating mga episode. Magkita po tayo muli sa susunod na episode. Salamat, Mel, but merong isip-isak. Saan ang gagaling ng kaisipan ng isip? Saan? Saan? Sa Biblia. Galing sa Biblia, Isak. Di ba? Siguro as an encouragement lang bilang pagtatapos, ang sabi po sa atin sa scripture, no? Kahit mahirap ang buhay, kahit mukhang madilim ang ating hinaharap sa bagong taon, huwag natin kalimutan na sabi ng Diyos, I have plans for you. Sinabi niya ito doon sa mga Israelite na naroroon at nasa Babylon, ano, bilang mga bihag. Sabi ng Lord, I have plans for you. I know the plans I have for you. And these are plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a future and a hope. Kaya sabi nga niya, you mag-multiply kayo. Do not live in suspension, no? Plant yourselves very deeply sa Babylon and pray for that city. Because in its welfare, you shall find your welfare. Ngayon po may ganong solidarity tayo together. Hindi lang bilang bansa, kundi kasama yung ibang mga races, no? Kagaya ng Israel sa Babylon. Napaka-importante yung sinasabi ng Diyos na kahit kayo ay nasa isang banyaga na bansa, no? Ipag-pray ninyo, pray for this city. For in its welfare, you will find your welfare. Kumbaga, merong ganong human solidarity. Kahit na hindi natin sila kalahi. Ganon din po tayo bilang simbahan in relation sa buong bansa. Na ipagdasal natin ng maigi ano ang kapakanan ng ating bansa sa susunod na taong ito, sa 2025. Ipag-pray po natin, no? So, salamat po kay Professor Fe Mangahas, no? Isa po namin napakagaling na fellow.
sa pagsama sa amin ngayong gabi. Maraming salamat din po sa inyo lahat, sa inyong mga komentaryo. At magkita po tayo muli sa susunod na episode. Tandaan niyo, mag-isip tayo ng mabuti para sa ikabubuti ng ating bayan at para umunlad ang ating kinabukasan para sa bawat Pilipino. Ito lang po ang programa na Diyos at Bayan. Salamat! Salamat po.